ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 16 ng buwan ng Disyembre. Sa ating mga headlines, oil price increase sa bukas. Gasolina at diesel may taas presyo na 80 centavos kada litro. 7 milyong pasahero inaasahang dadagsa sa mga daungan at terminal ngayong Christmas rush ayon sa DOTR. Pangambang Carmageddon sa Kapaskuhan, pinawi ng MMDA. Ngayon pa lang matraffic na. Advance daw lakay. Mga motorista todo reklamo sa grabing traffic, bumper to bumper. Mary Jane Veloso nasa Jakarta na, inaasahang pauwi na ng Pilipinas sa Miyerkules. Uy, welcome back. Pangulong Marcos tiniyak na binubusising mabuti ang mga questionable item sa 2025 proposed national budget. Ay, salamat Apo Presidente. Ayusin nyo yan. 20,000 pisong service recognition incentive sa mga guro at non-teaching staff kasadong ilabas sa December 20 ayon kay DepEd Secretary Angara. Tinapyas naman na pondo ng Armed Forces of the Philippines. Posibleng makapekto sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. Paring Katolika sinuspinde ng magdesisyong kumandidato bilang konsehal. Gusto rin maglingkod sa bayan Unang simbang gabi sa buong Pilipinas naging mapayapa sa pangkalahatan ayon naman sa Philippine National Police. Mga Katoliko, pinayuhan ng CBCP na huwag magtsikahan, kumain at mag-cellphone ngayong simbang gabi. Sa loob ng simbahan. Habang nagmimisa rin lakay. At ngayon sa detalye na ating mga balita, good news. Bad news mga kuya. Ayan, ngayon pa lang full tank nyo na. Dahil inaasahang tataas na naman ang presyo ng petroleum products bukas. Ayon sa spokesman ng mga oil companies, ang Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 80 centavos mga kuya ang posible itaas kada litro ng gasolina at diesel. At meron ding katiting 10 centavos na dagdag singil din o presyo kada litro ng kerosene o gas. Ito na ikatlong sunod na linggo na tataas ang presyo ng petroleum products ngayong buwan ng Disyembre. Yan po ang pamasko sa atin. Samantala, inaasahang dadagsa ang humigit kumulang 7 milyong Pilipino sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at iba't ibang seaport sa bansa ngayong holiday season. Ayon sa DOTR, inaasahang papalo sa 3 milyong tao ang sasakay sa PITX at dadagsa naman ang 4 na milyon sa iba't ibang daungan ng dagat hanggang sa unang 2 linggo ng Enero. Nauna nang naglabas sa mga pulisiya at road adjustments ang LTFRB at MMDA para tugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero tuwing holiday. Pinalawig ng LTFRB ang validity ng mga special permits para sa mga pampublikong sasakyan hanggang January 10, 2025 mula sa January 4, 2025.
Hindi naman daw aabot sa Carmageddon ang grabeng traffic sa Metro Manila ngayong Christmas season. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, malabo umabot naman sa kalahating milyong sasakyan. Wow, grabe ha? Ang tinatayang dadaan sa kahabaan ng EDSA bawat araw kahit papalapit na ang Kapaskuhan. Posible niyang ang mag-peak ito sa 480,000 na motorista mula sa kasalukuyang monitoring na higit na 400,000 na. Talaga. Paliwanag ni Chairman Artes, matawag lamang na Carmageddon ang sitwasyon kung magiging mala parking lot na ang kahabaan ng EDSA. Hindi pa ba? Narito ang chairman ng MMDA. Around 480,000 kasi pag po sumobra dyan, hindi na po gagalaw ang traffic sa buong Metro Manila. Yan na nga po yung iniiwasan natin, yung tinatawag nating Carmageddon, kung saan latalos ng lugar sa Metro Manila ay nagiging virtual parking lot. So, kaya po kami ay patuloy na nanawagan, lalong-lalo na po going to the weekend. Samantala, pinalawig ng Department of Transportation o DOTR ang operasyon ng 3 train system sa bansa simula ngayong araw December 16 hanggang December 23 dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa holiday rush. Sa abiso ng DOTR, ang last trip ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 mula sa North Avenue Station ay gagawin ng 10:34 p.m. at sa Taft Avenue Station ay 11 p.m. Para naman sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1, alas 10:30 ng gabi ang huling biyahe mula sa Dr. Santos Avenue Station, Parañaque City at 10:45 ng gabi sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City. Gagawin namang 9:30 ng gabi ang last trip sa Light Rail Transit Line 2 o LRT2 mula sa Antipolo Station at alas 10 aalis ang huling biyahe sa Recto Station, Manila. Samantala, binaril naman ng ahensya ang panukalang palawigin pa ang operasyon hanggang hating gabi dahil maaapektuhan nito ang oras ng maintenance ng mga tren. Samantala, inaasang makabalik na ng Pilipinas sa Miyerkules si Mary Jane Veloso, isang Pinay death convict sa Indonesia. Inilipat na ng pasilidad sa Jakarta mula sa Yoga Jakarta, Indonesia si Mary Jane bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik sa Pinas. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ang naturang hakbang ay bilang pag-uumpisa sa repatriation process ni Mary Jane Veloso. Sinabi ni Celia Veloso, ina ni Mary Jane, na sila ay nabisuhan tungkol sa paglipat ng kanilang anak sa Jakarta kahapon. Sinabi ni Ginang Celia na dahil sa nabanggit na development, hindi na rin itinuloy ang kanilang biyahe patungong Indonesia. Si Mary Jane ay na-convict at natulan ng death penalty dahil sa kasong drug trafficking noong 2010. Kung saan ginamit siya ng mga drug traffickers bilang drug mule. Sa iba pang balita, nagpapatuloy pa ang paghimay sa inaprubahan ng Bicameral Conference Committee na pambansang pondo sa susunod na taon. Sa panayam sa Malacanang, ipinaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa tapos ang proseso sa ngayon dahil hindi pa anya maliwanag ang mga detalye kaya kailangang balikan. Tiniyak naman ni Pangulong BBM na sinisilip ng mabuti ang kinuekwestyong items para masigurong hindi disadvantages ang mga ito. Narito ang pahayag ng Pangulo. So we are returning to those and all of those elements that are worrisome are something that we're making sure that hindi disadvantage.
Ayon sa Pangulong BBM, bago magpasko ay pipirmahan niya ang 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. By Mr. President, ha? By, ayusin niyo pong mabuti yan. Baka mamaya Souvenir? Wag na. Babalikan natin alam pang detalye na ating mga balita. Nako, eto naman. Ang Kamara de Representantes abay ipinagtanggol ang sobrang pagtaas ng pondo ng House of Representatives sa ilalim ng 2025 national budget. Kinapyas na pondo naman ng Armed Forces posible makaapekto sa alyansang Pilipinas at Amerika. At isang paring Katoliko na kumandidato bilang konsehal sinuspindi. Ayan, buti hindi expulsion. At mga magsisimbang gabi pinayuhan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na wag namang kumain, wag namang magtsikahan, at huwag gumamit ng cellphone habang sumasama sa simbang gabi. At congratulations nga pala sa mga libu-libong mga nurses ngayon. Oo, lakay. Oath-taking nila. Yan, dyan sa PICC. Mukhang pupunta ang presidente dyan, ha? Kaya dito po sa CCP, mabigyan na iwasan dahil sobrang traffic ngayon. At para sa ating mga nurses na mag-oath-taking ngayon, congratulations. Babalikan po natin ang pang detalye na ating mga balitang yan. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Evelyn Laureta. RH Break Time. Alas 4:22. Ang balitang ito. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Ninang Teya. Siyam na araw, lakay. Wow. Pasko na. Ang bilis-bilis ng panahon na. At happy birthday din kay Miss Teya Pecho Isol Baticolon Corpus. Aba, nga mo na nagdadaanan, lakay. Ikaw, di ka kumikibo. Birthday mo pala, ha? Quiet lang tayo, lakay. Babati pa naman si atin ni Jason na Salvador. Ayan. At kabirthday mo pala si Apo Mayor Benji Magalong ng Baguio City, ha? Ayan, makibirthday tayo sa kanya, lakay. Yes, Apo Mayor Benji, mista. Ayan, naragsak nga palagkasangay Apo Mayor. At happy birthday din, Miss Teya. Kay, marami ka ba lang ka-birthday dito sa MBC, ha? Talaga? Si Darlene Faye Rodriguez. Wow. Si Edward Subarba Jr. ng radyo natin. Alberto Dominguez Jr. din ng Donada. At Mercedita Marasigan ng DZRH Drama. Aba, birthday pala ni Didit. At mga brethren sa TM Calao Masonic Class 136, batiin din natin happy birthday si Kuyang Mars Quincy Ferre. Happy birthday. At syempre, batiin din natin, nakikinig si gusto kong maging ninang ito. Ay, mamanuhan ko yan, lakay. Yes, magmano tayo ito kay Lola, ha? Lola Virginia Villaseran. Hi Lola Virginia. Hi po. Happy Merry Christmas. At binabati ni Dr. Mercy at Martina Mercado at si paring Robert at Mrs. Maritoni Mercado.
maligayang Pasko. Ayan, Lola Ninang Virginia Villaseran. Mano po. Ay, oo. Galantin ninang ito. Ay, talaga lang. Ay, ma-shake handsan na rin yan. Kung magpamasko doon, Dolyares. Uy. Nasa ating linya mahabigan ang head ng corporate affairs ng PITX, si Attorney Jason Salvador. Attorney, magandang hapon po sa inyo, Attorney Jason. Magandang hapon, Lakay, at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa atin. Ayan, Attorney, abay ngayong araw ng Lunes. Ayan, may datos ba kayo kung ilang libo na ang dumadagsa dyan sa PITX sa terminal at sa Parañaque na magsisipag-uwian sa mga probinsya? Opo, Apple Lakay, ano? Ramdam na natin yung kapaskuhan dito sa PITX dahil ngayon pa lang, napakarami ng pasahero ang dumaadaong dito sa PITX. In fact, as of kaninang hapon, no, nakakapagtala na tayo ng mahigit 100,000, no? Kaninang alas 4, no? So, naasahan natin na tataas pa rin yan. Ang average kasi natin ngayon, Sir Lakay, around 150,000 passengers per day. Pero inaasahan natin sa simula ng 20 ng Disyembre hanggang sa January 6, no? Hindi bababa sa 3 milyong pasahero ang dadaan po dito sa PITX. Wow. Kaya naman ito tayo, abalang-abala tayo upang salubungin ang ating mga kababayan na magsisipagbiyahe sa kanilang probinsya. At ganoon din, Lakay, no? Yung mga galing probinsya, nauuwi naman po ng Metro Manila. Ayan, so anong advice po niyo sa mga biyahero, Attorney Jason Salvador? Kailan ba magpa-reserve o may reservation o dyan na bibili ng ticket? Walk-in. Oo, at huwag... mas maagap sana. Okay, no? Kung pwede magpa-reserve sila ng ticket, bumili na maaga para makaiwas po ng konting paghihintay at pagkakainip. Ano? Kasi pag yung mga last minute na pagbili po ng ticket, dyan po tayo nagkakaroon ng konting paghihintay. Bagamat... inaasahan po natin na makakapagsilbi po tayo sa lahat. No? Ibig sabihin, lahat sila ay makakasakay. Pero pagka mga last minute, dyan po magkakaroon ng pag-iintay. Pero huwag po sila mag-alala dahil nakapaghanda naman po tayong mabuti na pag-aralan na natin yung bilang na ina-anticipate natin. Kaya naman may mga standby units po tayo kung kakalayanganin. Ngayon kaliwat kanan ng Christmas party, Attorney Jason, ayan advisable ba sa ating mahabay magsisipag-uwin sa probinsya na iuwi yung kanilang napanaw sa raffle na refrigerator, TV, washing machine, ayan malalaking telebisyon. Opo. Ay, hanggat maaari, no, pinapayo talaga natin, Sir Lakay, sa ating mga kababayan na mag-travel light, ano? Para sa dalawang bagay. Unang-una, pagka ganito kapaskuhan, travel light. Maraming tao. Imaginein mo kung ang dahil mo dala, tapos ang daming tao, baka ikaw rin mahirapan, di ba? Pangalawa, mag-travel light tayo para makapag-uwi rin naman ng kanila mga bagahe at pasulubong yung mga kapwa natin pasahero. Bagamat naintindihan natin, kailangan natin magdala ng kung ano-ano sa ating mga mahal sa buhay sa probinsya. Ang maganda rito dapat, limitahan na lang natin upang hindi tayo mismo mahirapan. Ano po ang ating mga recreational facilities na makikita dyan sa PITX? Kapag ka mag-aantay, syempre, Lakay, kailangan medyo malibang-libang naman yung mga pasahero natin. At saka meron bang pwedeng magpamasahe dyan? Oo, masahe, CR. Massage, ganyan. Kompleto po tayo dito, ma'am, no? Lakay, no? Kung sila po yung maiinip dahil sa kadamihan ng tao, unang-una, libre po yung wifi natin. So makakapag-stream po sila, makakanood sila lang ang paborito nilang Korean novela at kung ano pa. Ngayon, kung sila magpamasahe, meron din po. Sir Lakay, meron din po tayo mga masahiyan dito. Meron din po tayo shopping para sa mga last minute pasalubong nila. And of course, lahat po ng kainan nandito kung kinakailangan nila. And on top of that, meron din po tayong prayer room para po na mas mga kababayan natin na gusto manalangin. Habang naghihintay, ano po ito, no? Multi-faith prayer room. So kung ano po yung kanila pinapractice, maaari po silang manalangin dito. Bukod dito, pag may mga dala silang bata, may amusement din po tayo. Maaari silang dyan, no? Maglibang-libang muna habang sila pinaghihintay ng kanilang biyahe. Kung abutan dyan ng Attorney Jason ng simbang gabi, ang Attorney Jason Salvador ba may pakain dyan na libreng puto bongbong? At bibingka. Meron po tayong bilihan ng bibingka. Bilihan. Opo. In fact, lahat po may isip, no, ng isang biyahero, yung mga last minute, meron na po tayo dito kasi through the years, napag-aralan na natin ano pa ba yung mga posibleng kailanganin ng isang manlalakbay, di ba? Kasi madalas, pag ganito nagmamadali na, may mga makakaligtaan, may iwan sa bahay, lahat po yan, matatagpuan na nila dito. So wag sila mag-alala, ang intindihin lang nila,
siguraduhin na may ticket na po sila, siguraduhin nila na may konting pasulubong sila mga mahal sa buhay. Yun lang po. The rest, kami na po bahala. Yan. At siguro din may pera. Ayan. Correct. May pambili, may pambayad. Kasi nagsibonus na eh. Teka muna, Mr. Jason, ayan, kumusta po dyan? Ala bang mga mandurukot dyan? Wala bang mga salisigang dyan sa PITX? Nako, isa po yan sa binabantayan natin, yung security natin dito, Sir Lakay, ma'am. Bukod kasi sa pagkamaraming tao, ito ni panahon na may nananamantala. Kaya naman kami rito, in our own security, nag-beef up na po kami, nagdagdag na kami ng mga kawani. On top of that, yung PNP rin po, ang dami po nila ditong contingent. Bukod dyan, meron pa po tayo mga ibang kawani katulad ng SAIG, nandito rin po ang Philippine Coast Guard, nandito rin po ang MMDA. Kung sa gayon, tiyakin na talagang wala pong makakapanamantala sa ating mga kababayan at panatiliin ang kaligtasan at kaayusan. Pero, ganun pa man, Lakay, ang panawagan natin sa mga kababayan natin, be very vigilant, maging po tayo, mapagman sa mga paligid natin. Kung may napapansin po kayo hindi ka nais-nais, i-report po kagad sa amin o sa mga uniform personnel na nakakalat po dito sa PITX. Attorney Jason Salvador, sir, maraming salamat sa mga paalala. Thank you and good afternoon at Merry Christmas. Salamat din po. Merry Christmas. Ingat po tayo lahat. Mga kaibigan, Attorney Jason Salvador, ang head ng PITX Corporate Affairs. Balikan natin ang detalye ng balita. Dinipensa na isang leader ng Kamara de Representantes ang pagtaas ng pondo ng Kongreso sa ilalim ng 2025 National Budget. Ito'y matapos sa dagdagan ng Bicameral Conference Committee ng 17.3 billion ang pondo ng Kamara habang 1.1 billion naman para sa mga senador. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, makatwiran daw ang dagdag budget para sa Kamara dahil gagamit ito sa pagsasayos ng gusali at mga pasilidad sa Batasan Complex. Paliwanag pa ni Asidre, hindi na bago ang Batasan Complex na itinayo pa noong 1980s. Sa ngayon anya, ay mahigit 300 ang mga congressmen kaya naman nagkukulang na ang mga opisina at kulang sa mga tanggapan para sa mga committee hearings at mga meetings. Mula sa 31.3 billion pesos sa ilalim ng House Bill 10800 naging 50 billion. Wow, dami-dami. Ang alokasyon para sa dalawang kapulungan ng Kongreso sa Kamara at sa Senado. Samantala, Lakay, good news para sa ating mga guro dahil ilalabas na simula December 20 ang Service Recognition Incentive o SRI para sa mga guro sa pampublikong paaralan at non-teaching staff na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Sa isang pahayag, pinuri ni Education Secretary Sonny Angara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay ng maximum SRI para sa mga tauhan ng DepEd. Pinasalamatan din ni Angara ang Department of Budget and Management o DBM sa agarang pagtugon nito sa mga direktiba ng Pangulo alinsunod sa Administrative Order No. 27. Sa kabuuan, 1,011,800 DepEd teaching at non-teaching personnel sa buong bansa ang makikinabang sa naturang incentive. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Standby man ang military mula sa Kongreso. Standby Edniel Parao sa Raymond at Paz. Unahin nga natin ang report sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dinipensahan ang pag-alis ng subsidy sa PhilHealth. Wow! Hello, Mr. President, ha? Are you kidding? Bakit? Nako, mukhang ill-advised ang ating presidente rito, ha? Abay, Mr. President, ha? Be Solomonic. Ayan. Baka sabihin po, Mr. President, sa ilalim niyang, ng inyong administrasyon, institutionalized na ang graft and corruption. Naku po. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong sapat na pondo ang PhilHealth para sa gastusin nito at mga serbisyo. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ng Pangulo
na mayroong 500 billion pesos reserve ang state insurer. Sa kwenta ng Pangulo, wala pang 100 bilyong piso ang halaga ng mga serbisyong ipinagkakaloob nito sa mga miyembro sa loob ng isang taon, habang ang gastusin nito ay nasa higit 100 bilyong piso lamang, kaya sobra-sobra pa ang kanilang reserbang pondo. Ito nga anyang dahilan kaya binawi noon ng Department of Finance ang ilang reserve dahil hindi nagagamit. Narito si Pangulong Marcos. The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Ayon kay Pangulong Marcos, ang problema sa PhilHealth ay hindi tungkol sa pagbibigay ng serbisyo, kundi sa nababarang sistema dahil sa dami ng bagong services. Kaya sabi ni PBBM, kailangang mag-digitalize ng PhilHealth para bumilis ang proseso ng pag-claim ng mga miyembro. Tungkol naman sa 10 bilyong pisong kinaltas na pondo sa DepEd, sinisikap daw itong ibalik dahil naniniwala ang Pangulo na taliwas ito sa policy direction ng pamahalaan. Anong sabi ng presidente dun sa hindi nagamit ng tama? Ano yung sabi niya isa? Sa PhilHealth? Ang alinlakay? Yung sa pondo? Hindi nagagamit, ayan, mali ang paggamit. Lang daw sa bangko lakay. Aha, ayan, pero bank account ng PhilHealth. May reserbang pondo naman daw. Abay, sino ba ang nagpapaliwanag kay presidente? Ayan, nakukonsulta ba niya ang lahat ng mga concern dito? Ha? Mukhang nagpapaliwanag lang yata mga taga Department of Health at PhilHealth, ha? Baka naman binubulag na ang presidente sa tunay na sitwasyon tungkol sa pondo ng PhilHealth. Ayan. At kung anong benepisyo ang natatanggap ng mga members ng PhilHealth. Mukhang hindi napapaliwanagan ng tama si Apo Presidente, Apo Lucas Bersamin. Kayong mga taga-Malacanang, Diyos ko po, ano ba naman ito? Ayan. Okay, proceed, Ms. Let. Baka mamaya mag-boomerang, Mr. President, kasi yung supposed to be na ibibigyan na subsidy sa PhilHealth, ayan, na magamit sa ating mga senior citizens, mga may kapansanan, may mga sakit, inilagay sa ayuda. AKAP, ayan, pork barrel. Oo, pero ang sinasabi niya lakay ni Presidente ay tuloy-tuloy yung mga serbisyo, walang mababawasan sa serbisyo ng PhilHealth dahil doon sa tinanggal na subsidy. Ang sinasabi lang, mayroong reserba na maaaring gamitin at kahit gamitin pa yun doon sa serbisyo at sa kailangan nilang panggastos, sobra-sobra pa rin yung pondo ng PhilHealth. Anong sobra-sobra? Di nga mabayaran yung mga Oo nga, ba't hindi mabayaran? Sabagay sobra, pero ang tanong dito, Ms. Lete, ba't hindi gamitin ang pera ng PhilHealth? Bakit itinatabi samantalang anday mga kabayan natin na kailangan ng panggamot? Ayan, ba't di ginagastos? Di ba napapaliwanagan ang presidente na may sindikato talaga dyan sa PhilHealth? Ba't di niya buwagin yan? Ba't di niya i-revamp? Laki kasi 'di ba yung PhilHealth, yung coverage, hindi naman buong hospital bill ay binabayaran. Maliit lang actually dun sa hospital bill ang sinasagot ng PhilHealth. Naintindihan na natin 'yan, pero kung sobra-sobra dapat dagdagan. Ayan, para sa yan sa taong bayan. Para sa taong bayan at saka bakit inalis pa yung automatic na share ng PhilHealth dun sa mga sin taxes? Nasa batas yan, dapat yung mga nako sa mga sigarilyo, soft drink, sa alak, dapat automatic sa PhilHealth yan. Bakit hindi ginagamit yan? Ba't inilalagay sa iba? Ayan. Aabangan natin lakay dahil ang sabi naman ni Presidente ay tinatrabaho pa, isinasapinal pa yung budget dahil yung lumabas daw doon sa BICAM ay yung total lamang pero yung mga detalye wala pa. Di ba niya alam na may sindikato sa PhilHealth, Ms. Let? Nabubulagan ba ang presidente? Ayan, Diyos ko. Sino leader lakay? Si Mandy Ledesma at ang chairman na supposed to be gagawa ng mga policy diyan. Health Secretary Ted Herbosa. Ayan, at yung Execom. Ayan, sama-sama na kayo.
Ayan, siguro ang kailangang masilip lakay. Apo Lucas, anya mo ten apo, anya ti mapaspasamak. Ay, apo, Okinawa, Japan. Nahibla na tuloy si Lakay. Okay, Miss Let, maraming salamat. Merry Christmas. Ito, banggitin ko na lang Oy, lakay ha. anong sabi mo? Nakipag-jamming ang presidente kanino? Oo, ayan. Sa Malacanang press corps. Buti pa kayo. Kanina. Inawit ng Pangulo ang ilang linya sa kantang You ni Basil Valdez. Yon lakay. You are my reason to live, mga ganon. You give me hope. Yung ba yun? Ganon ba yun? Yun. The will, the strength to keep on. Ayan, pakinggan natin yung kanta niya. Yan, baka mas maganda. RHTV, take it away. Alam mo, Miss Let, kay mga Ilocano nagtatampo na. Bakit? Hindi man lang siya marunong kumanta ng Ilocano song, hindi katulad ni Apo Marcos. Ayan. Marunong kumanta ng Pamulinawin, Naranyag Abulan, no? Di ba? Yan naman to si Presidente. More practice daw lakay para more dyan. Practice. Tsaka di nyo kinantsawang mag-sax. Di nyo kinantsawan sa Malacanang press corps na tumugtog ng kanyang saxophone. Saxophone? Di lakay, wala din instrumento niya eh. Wala ba? Di ba dala instrumento niya? Ayan. Anyway, sige. Bakit nalawang na siya? Di na na sa practice. Sobrang busy na. Anong paraffol sa Christmas party ng Malacanang press corps? May refrigerator ba? May TV? O baka bagnet at saka bawang? Laso na. Wala lakay. Ha? Ayan, tinutuon ng presidente ang simpleng Simple. Anong paraffol niya? Anong regalo sa inyo? May may ham. sarap yung pagkain. Ba't di mo May queso de mabanggit? bola. Banggitin mo. Kung yun talaga, bakit hindi? Ayan, anong paraffol? Anong bigay sa inyo sa Malacanang reporters? May konting GC. GC. Ayan, magkano GC? Sa mga masuswerteng nabunot. Nabunot? Hindi lahat paraffol. Sasampu lang kayong Malacanang reporters. Binunot pa. Ha? Laka-laka ng kanyang confidential fund. Doon pala. Ano ba yan? Wala man lang paraffol na Mary Grace Piatos. Tempura? Ayan lang, GC. Ayan. Ba't ganyan ka? Parang hindi nabunot eh. Parang kang natuto na lang mag-report. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Miss Leta Narciso mula sa Malacanang. Talagang pinanindigan ng presidente. Isa siyang Ilocano. Kermet lakay ba? Tawag dyan na Kermet? Apo, Pascuan. Ayan. Kaya ka nakakantsaw ng pinsan mo si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kinantahan ng mga congressman nung fellowship nila sa Malacanang. Talagang GI. Ayan. Galanteng Ilocano. Basa. Barangay certificate dapat nang ipagbawal na gamitin sa voter registration ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Idatay mo ang balita, RH28 Raymond Agpaas. Raymond. Mr. Mayor, nanawagan sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang pamunuan ng Commission on Election na bumalangkas ng batas upang ipagbawal ng paggamit ng barangay certification bilang basihan sa voter registration. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Electoral Reforms na pinamuna ni Senador Nancy Binay, inihayag ni Chairman George Garcia na inaabuso ito sa nakaraang voter registration. Sa halip ay gamitin na lamang ang national ID at iba pang mga government-issued ID. Sabi ni Garcia na ngayon ay may 9 na lugar sa bansa ang iniimbestigahan dahil sa questionable pagtaas ng kaso
na mga new at transferee voter registrants gamit ang barangay certification. Kinabibilangan ito ng Makati City, Cabanatuan City, Cagayan de Oro City, Ormoc City, San Juan City at 2 bayan sa Sultan Kudarat. May task force ng binuo para imbestigan ito at nauna nang natapos ang Makati at Cagayan de Oro City. Sa Makati ay nirekomenda ang pagharap ng kaso laban sa mga opisyal ng barangay na sangkot sa anomalya. Habang sa Cagayan de Oro City ay may 8,000 transferee sa iisang barangay, dalang barangay certificate ay natuklasang galing sa 2 bayan sa Bukidnon. Narito si Chairman George Garcia. Sa Makati specifically, number 1, ni-recommend po ng task force at ito po inadapt ng Commission and Bank na number 1, kasuhan ng kasong kriminal ang mga barangay chairperson na involved dito sa massive issuance ng barangay certification na walang pakundangan. Number 2, nirefer po namin sa DILG na kung pwede makasuhan ng kasong administratibo yung mga barangay chairpersons o barangay officials na involved. Number 3, na amin po nire-recommend sa Kongreso na baka pwedeng ang barangay certification ay ipagbawal na bilang ebidensya. Total, meron na po tayong national ID, although hindi pa po lahat ng Pilipino ay meron, at meron namang ibang government-issued ID. Bahagi na naging pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, na una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Advance. Babalikan po natin ang pang detalya ng ating mga balita. Standby Edniel Parosa. Wala daw ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at New People's Army ngayong Christmas season. Standby man ang Milky Rigunani, standby Noche Cacas. Oras sa Mistea. Ganap ng alas 4:53 ng hapon. Oras sa ganap ng alas 4:56, balikan natin ang mga reports. Philippine National Police walang tigil putukan o ceasefire laban sa mga rebeldeng New People's Army ngayong Christmas season. Sino may sabi dyan? RS number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, hindi nagsususpindi ng police operation sa Campo Crame laban sa mga communist terrorist group gaya ng New People's Army. Sa katunayan, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo na pinaghahandaan pa nga ng pulisya ang posibleng pag-atake ng mga rebelde. Sunod-sunod kasi manong pagkakahuli sa mga natitirang leader ng NPA kamakailan, kaya inaasahan gaganti ang mga ito sa pwersa ng pamahalaan. Sa pulong balitaan sa Kapkrame, sinabi ni Fajardo, kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang pagdepensa sa mga police station na nasa remote o yung mga malalayong lugar. Namatid ng diriwang din ang anibersaryong CTPNPA sa December 26. Una nagsilabi ng AFP at NGF OCHAC na isang weekend guerrilla front na lamang ang natitira sa nasabing grupo. Idineklara na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang aktibo sa mga guerrilla front sa mga komunistang terorista hanggang noong 2023. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Samantala, pag-reconvene ng Bicameral Conference Committee, ipinanawagan para maibalik ang budget para sa social services. Idetali mo ang balita RH12 Milky Rigonan. Manang Milky. Kaya Lakay, dapat ikonsidera ng 2 kapulungan ng Kongreso na i-reconvene o pagpapatawag muli ng Bicameral Conference Committee matapos salakay ng 2025 national budget. Ang panawagan ay ginawa ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ng Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Gate ng Makabayan Bloc, dapat ibalik ng Bicam ang inalis na budget para sa social services at alisin ang munay lahat ng pork barrel allotments para sa mga infrastructure project. Paliwanag ng Makabayan Bloc, kapag na-reconvene ang Bicam, mapaplansya ang mga questionableng desisyon. Una nang binatikwas ng Makabayan Bloc ang 12 billion pesos na budget cut sa Department of Education na patunay umano ng anti-education at anti-poor policies ng Marcos Jr. administration. Ang tanong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, bakit ang pera para sa kalusugan, edukasyon at upang pangailangan ng taong bayan ang lagi na lamang tinatanggalan? Pero ang pork barrel anya para sa DPWH, confidential and intelligence funds, at yung pang mga discretionary funds ng administrasyon ay hindi lamang pinapanatili kundi dinaragdagan pa. Gini Castro, ang 10 million pesos na tinapyas
para sa computerization program ay malaking dagok sa ating mga mag-aaral na desperadong makahabol sa digital age. Ang kay Castro, sa kabila ng mga kontrobersya na kinahap ng DepEd sa pamuno noon ni Vice President Sara Duterte, hindi dapat parusahan ang buong education sector sa pamagitan ng budget cuts. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Akala ko wala ng pork barrel. Congresswoman to nagsasabi may pork barrel. Hello. Oy, malungkot na balita. May sunod-sunod yung sunog, ha? Ayan, may sunog na naman kanina sa Pasig naman. Follow-up report sa sunog sa Grand Emerald Towers Ortigas sa Pasig City. Sa matong Grand Emerald, ito ba yung tabi ng Robinsons? Hindi ako masyadong familiar. Alamin natin kay Noche Kakas. Noche, saan itong Grand Emerald Tower na ito? At kumusta ang sunog? Under control na ba? Noche. Lakay at Mr. Tayana, apula na itong nangyaring sunog dito sa Grand Emerald Tower sa Ortigas Center. Ito, Lakay, sa Barangay San Antonio, lungsod ng Pasig. Alas 3:39 kanina, Lakay, nang iniklarang fire out ng Pasig City Bureau of Fire Protection. Nagsimula ang sunog alas 3 kanina na umabot sa unang alarma. Patuloy pang iniimbestigahan, Lakay, ang ng Pasig City Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsiklam. Arit sa 27, Noche Kakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mapayapa sa pangkalahatan ang pagsisimula ng tradisyonal na Simbang Gabi 2024 sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, naging matiwasay ang unang araw ng Simbang Gabi matapos na walang naitala ang kapulisan na untoward incident. Nakatulong anya rito ang maagang pag-deploy ng mga pulis, paglalagay ng Police Assistance Desk at Police Patrol sa paligid ng mga simbahan. Umaasa naman ang pambansang pulisya na magpapatuloy ang peaceful na pagdaraos ng Simbang Gabi sa buong bansa hanggang sa huling araw nito sa December 24. Samantala, nagpaalala. Teka, ang gulo niyo, ha? Ayan, eto pala, sabi ko na nga ba ha? Ito talaga, race bayan Umarangkada na ang nationwide initiative ni dating Ilocos Sur Governor Luisa Chavit Singson na may layuning tulungan ang gobyerno at iangat ang kabuhayan ng maordinaryong mamamayan. Unahin mo yung mga Ilocano, Ang inisyatibo ay mainit na tinanggap sa kanyang pagdalo sa Central Luzon at Western Mindanao nitong nakalipas na linggo. Bukod sa mga lokal na opisyal, ipinabot din ng iba't ibang community leaders ang suporta sa mga plataforma ni Manong Chavit. Kabilang sa priority Manong Chavit Singson ay ang paglikan ng V-Bank, Vegan Bank Langgunisa. Vegan Bank na ang layunin ay bigyan ng access o account sa bangko ang lahat ng mga Pilipino. Sana may pondo. Inanunsyo din ni Manong Chavit ang promotion ng electric vehicles sa public transportation at ang pagbuo ng tinatawag na Chavit 500 na ang layunin ay itaas ang sweldo ng mga manggagawa. Matapos ang kanyang pulong sa Circulation Management Association of the Philippines, naging matagumpay naman ang kanyang pag-ikot sa Central Luzon, kabilang ang pagdalaw sa Angeles City at maging sa Candaba, Mikeni, Pampanga. Samantala, Lakay, teka muna, bakit? Ito muna yung winner natin. Congratulations! May agang pamasko. Ayan, para po sa mga nadikitan ng sticker, ayan, naka-ready na po ba kayo? Ha? Dahil kayo po ay random tatawagan ng DCRH at ang matawagan at makasagot sa aming mahirap na tanong. Kaya bibigyan namin ng limpak-limpak na 2,500. Ayan. Yun! Pang Noche Buena na yung lakay. Yes, siyempre. Nasa ating linya si Ginoong Eddie Palay. Siguro pagka binayo, bigas ito. Yeah. Sinaing, pagniluto. Ayan, Mr. Eddie Palay ng Malabon.
Mr. Eddie, Kuya Eddie. Ay, Kuya Eddie, magandang hapon. Hindi na masakit ang kay Kuya Eddie Lakay. Masaya na to. Ayan, hi Kuya Eddie. Magandang hapon, sir. Ayan, saan ang probinsya ng mga palay, Kuya Eddie? Palawan po, sir. Palawan. Ayan. Okay, teka muna, bago kita i-congratulate, may tanong muna kami, ha? Ang tanong namin ang DZRH ay itinayo noong 1939. Ang tanong ko ay, ilang days na lang before Christmas? Naku, nakalimutan na. Nag-mathematics na. Nagbilang na ng daliri. Ilang days before Christmas, Kuya Eddie, ha? Parang laro lang sa baraha yan. Ayan, oo. Lucky? 9 days na lang. Ayun. Congratulations, Kuya Eddie Palay. Ayan, dahil nanalo ka, Kuya Eddie, ng 1,000 pesos, may pambili ka na ng bigas. Yo. Ayan. Thank you very much. Ayan, Merry Christmas. Congratulations. Samantala, nagpaalala naman ng... Nagpaalala naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga dadalo ng simbang gabi. Naiwasan namang kumain at paggamit ng cellphone habang nasa loob ng simbahan. Ayan. Kung may tawagan, lumabas kayo. Ayon kay CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, Father Jerome Ceciliano, ito ay bilang paggalang naman sa tinaguriang highest form of worship o pagbibigyan ng buong atensyon sa banal na misa. Paliwanag pa ni Father Ceciliano, pupunta dapat ang bawat isa sa simbahan para magdasal, hindi para kumain ng puto bongbong o kaya ay mag-relax at makipag-text-text, makimarites. Sabi pa ng pari, hindi lamang dapat sundin ito tuwing simbang gabi, kundi sa lahat ng pagkakataon na sila ay magtutungo sa loob o tahanan ng Diyos. Samantala, Lakay, isa ng ganap na low pressure area ang binabantayang cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na maging bagyo ang LPA sa loob ng 24 na oras. Sakaling maging bagyo, sinabi ng Pag-asa na ito ay nasa mababang kategoryang tropical depression lamang. Magdadala ng mga pag-ulan ang LPA sa bahagi ng Caraga at Davao Region. At bago tayo magpaalam, Miss Teya, ayan, may report sa atin ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Magkano? Ang iyong ninong. Magkano pa mamaskuhan lang? Ang dollar magregalo ito. Ha? Ayan. Ang palitan ng dollar ay 58 pesos and 67 centavos per dollar. At congratulations sa mga taga-UP Maroons. Ayan, oy kayo ng mga taga-Lasal, ha. Huwag niyo sa tawaging UP Morons, ha. Ayaw nila ng ganyan, ha. Talo lang da kayo. Better luck next time. Correct. Pero may celebration sa UP. Mukhang may bonfire, ha. Habang bumabaha dyan sa Taft Avenue. Ayan. May celebration naman sa UP at kahit na 4 na beses pa lang nagiging champion sa UAAP ang UP. Talaga, mula 1938. Madalang Lakay eh. Oo, mula 1938. Ayan, nag-champion sila noong 1940, 1986, noong time ni Paras, Benji Paras, 2021 at 2024. Aba, mayabang sila. Sabi, mas inuuna namin kasi ang pag-aaral. Ayan. Kaya almost surely ay top-notcher kami sa bar. At iba pang board exam. Kaya pagbigyan nyo naman kami ngayon sa aming celebration. Bonfire na. Ayan. Sa mga taga-UP Maroons, congratulations. Lakay, inisip ko kung ngayon din ba yung Alin? yung naked walk? Oblation run. Oblation run ng mga apo, ha? Ang mga taga-Alpha Pi Omega Fraternity. Hindi ko alam kung... alam ko ngayong season yan, di ba? Sa ano yata nila yan, sa anniversary ng apo, yan. Ay, mga brethren ng mga taga-apo, kumusta kayo mga kuyang, ha? Apo kuyang.
At yan ang kabahan natin Lakay, pag-greet daw po ng belated happy birthday ang mama ni Jackie Resyo na si Mama Fermilin Resyo. Hi Mami Fermilin. Batiin ko lang din Lakay ang tita ko. Happy birthday, alaba tayo dyan. Ayan. Birthday niya today. Sino? Tita ko, Florence Flores. Okay, happy birthday. Yan, dahil birthday ng December Lakay. Oo. Ako po si Daya Makalma. Ako naman Thea Pecho Corpus. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at ang bagong nagbabalik bayan. Ang bagong recruit ng PLA. People's Liberation Army, ha? Na-debrief na ba ito? Ayan. Miss Kay Karen Oyong. Oras 5:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing